JL Pisa Wi-Fi, top quality Wi-Fi Vendo machine. So ngayon, another tutorial na naman tayo. Tuturuan ko kayo mag-change ng mga rates sa ating mga e-loading machine. So punta na agad tayo sa tatlong dash sa taas, online portal. Lagay natin trusted number natin, no? Sa akin, lagyan ko na siya ng password. So after ma-login, punta tayo sa tatlong dash sa left side. Click lang natin yan. Then punta lang tayo sa e-load and pricing. So sobrang dali lang naman ito, no? Unahin muna natin sa GCash. So ito may default rate na tayo, no? Sa 100 to 5,000 ay 100 to 507 pesos yung singil natin. Ayun yung charges natin. So meron yung system fee na 2 pesos. So ang malinis sa atin dito is 5 pesos. No? Sa 500 to 1,000, and din yung default rate, and then 1,000 1 to 5,000. Ito bibigay ko sa inyo yung mga system fee, no? So ito yung system fee ni Daypax Tech, no? 100 to 99 pesos is 2 pesos lang. So 1,000 to 199, 1,999 is 3 pesos. 2,000 to 2,999 is 4 pesos, and so on, no? So ayan yung mga system charge. So bahala na kayo mag-adjust. Isama nyo na rin yung tubo nyo. So ito naka-default rate tayo, no? So nasa sa inyo na kung magkano gusto nyo. So depende pa rin yan dun sa area na paglalagyan natin, kung gusto nyo taasan or gusto nyo babaan, no? So madali lang naman yung edit. Click mo lang yung edit. For example, ito gawin natin 8 pesos. Sabihin natin 10. Submit lang natin. Ito 15. Example lang to guys, no? Kayo pa rin masusunod. And then dito sa 27 gawin natin 30. So kayo na bahala kung anong gusto yung rate. And then pagtapos natin sa GCash, yan lang kadali. Sa PayMaya naman, so Maya does not have denomination prices set. So load defaults lang natin. So gayahin lang din natin sa GCash, no? 10. Nasa inyo na guys kung anong gusto nyo, no? Sample lang naman ito. 15 to 30. In addition guys, so pwede pala tayo maglagay dito ng new. Pwede natin lagyan ng 1,000 to 2,000, for 3,000 to 4,000, and 5,000, no? Pwede natin baguhin yan. So bigyan ko kayo sample. Kuha lang tayo new. Minimum amount for example is 1,000 to 2,000, no? System fee ang sisingilin natin sa client, for example sabihin natin 20, no? And then submit lang natin. So lalabas na yan. So delete na natin to para hindi siya mag-conflict. So nasa sa inyo na kung magkano gusto nyo patong. So nawala. Ulit tayo. So 1,000 to 2,000. So system fee sabihin natin 20 pesos. So ayan. So gawa ulit tayo. 2,001 to 3,000. Sabihin natin is 30 pesos. So kayo na bahala guys, no? Kung magkano gusto nyo ipatong dyan. For example lang naman to. Then dito sabihin na natin 3,001 to 5,000. Hanggang 5,000 lang ang maximum na pwede top up sa machine natin, no? Sabihin na natin 35 pesos. Or bahala na kayo kung gusto nyo lakayan, gawin yung 50, no? So ganun lang guys. So ganun lang gagawin. Then yung system fee, napakita ko na sa inyo kung paano. So ganun lang. Then go na tayo sa e-load products pag-edit. So yun lang, coins.ph, no? Load defaults din natin. 10
So, pare-parehas nyo lang ang mga charges. Para hindi mabigla yung mga kliyente. Ano lang naman gagawin natin dyan. Okay? Then, pag tatlo na yung tatlong eCash wallet, para sa eCash wallet, doon naman tayo sa mga Globe. Sa mga e-load products naman natin, no? So, sa e-load products, so, masyado mataas. So, discounted tayo dito ng 1% dun sa Daypax Tech, no? So, gawin lang natin 3 pesos. Ayun yung cover niya, 1 peso to 100 is 3 pesos lang yung singilin natin dyan. Ang tubo. Then, dito naman sa 100 to 1,000, depende. Gawin natin 5 pesos lang. Or 7. So, depende yan sa iloload nila, no? Ayun yung cover. Kung combo 10, so, sisigilin ni machine 3 pesos lang. Pag mga more than 500 na yung load, 7 pesos na sisigilin ni machine. So, ganun lang naman yan. No? Pagpare-paresahin yung pare-parehas yun na lang yan. No? Mali. 3 pesos pala. Sorry. Para isang synchronize na lang. Kayo pa rin ang masusunod dyan. So, dito 10. Kano ba nilagay ko doon? 7. 3, 7. So, dito, kaya nag-error ibang dito kasi walang default. So, yun lang natin 7. Parang mali nilagay ko dito sa smart test. Yan. Tama. Dito meron na 3. Mali. Dito 3. Tapos dito 7. So, ganun lang signal. Ito yung sa cables. Default rate lang natin. So, 10%. Siguro okay na to. Kasi ano to eh. Cables to. Okay na yan. Then, G-set. Default rate. Ganun din. Discounted tayo 2%. Meralgo. Default rate na lang din natin yan. Huwag na natin galawin. Yung mga e-pins. Default rate na rin natin, no? So, ganun lang guys. Then, after natin ma-edit yung mga e-load pricing, no? So, punta na tayo sa machine. So, sundan lang natin yung next na video. So, after nyan, okay na yan. So, punta na tayo dun sa next na video para ma-apply na natin dun sa ating mga e-load machine yung prices na ginawa natin. No, take note lang guys, no? Pag may gagalawin kayo rito, so para mag-take effect yun, kailangan natin i-synchronize yung machine natin. So, ituturo ko yun sa next video natin. So, sundan nyo lang. So, hello guys. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-disable ng Kiox mode para mapasok natin yung system ng machine natin, no? So, pipindutin lang natin si power button ng 2 times plus volume up. So, punta tayo doon sa likod ng machine natin. Buksan lang natin. So, ayan. Kung makikita nyo, nandito yung power button. And then, nandito yung volume up. So, kabilaan dulo lang yan. So, click lang natin si power button ng 2 times plus volume up. So, 1, 2, volume up. Then, makikita natin sa harapan ng machine natin na magiging ganito na siya. So, naka-disable Kiox mode na siya. So, after disable Kiox mode guys, so connect muna natin si machine sa internet natin. So, kailangan siya ng internet. Kung wala naman kayong internet, pwede naman natin siya i-hotspot dun sa mga cellphone natin, no? Para ma-synchronize si machine. So, paano i-connect sa internet si machine? So, down lang natin pababa yung screen. Then, click natin yung Wi-Fi dito. Sa akin, connected na kasi to guys. So, ayan, connected na. So, go hotel. Sa inyo, bahala na kayo kung saan nyo connect. Basta connected siya dapat sa internet. After natin siya ma-connect, click nyo lang yung back button. Then, punta na tayo sa tatlong dot sa right side. Click nyo lang. Sorry, hindi na-click. So, e-load products. So, after natin mapindot yung e-load products, dito ay tumingin sa right side, sa baba. Parang may circle dito. Ito yung pang-synchronize. Para yung mga
ginawa natin doon sa online portal is ma-apply doon sa e-loading machine natin yung mga prices na ginawa natin, no? Click lang natin ito, then yes natin. Pag connected na sa internet, check nyo muna, then yes. So hintayin lang natin siya matapos, no? So pag natapos na siya, so ganito yung lalabas, no? So, pag successful na guys, so lalabas na yung e-load product successfully synchronized from the server. So, ganyan. So, okay na. Na-apply na lahat ng changes dun sa prices na nilagay natin kanina sa online portal. So, click lang natin. Then, back. Then, Kiosk mode na natin siya ulit. Lock na natin, no? Kiosk mode. So, ganun lang guys yung pag-change ng pricing dun sa e-loading machine natin, no? So, sana natutunan nyo. So, maraming salamat sa lahat. Thank you. JL Pizza Wi-Fi, top quality Wi-Fi vendor machine.